Papa Dudut. Pagbati po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlan, 26 years old at taga Northern Quezon. Nag-iisang anak po ako, namamasada lang po ng tricycle ang tatay ko tapos nagba-boundary pa. Sa liit ng kinikita niya ay halos sa gas lang napupunta. At yung natitira naman ay kasya lang sa pangbigas namin. Kinukulang pa yon sa bill ng kuryente at tubig. Si nanay naman ay tumatanggap ng labada para magkaroon ng kaunting kita at makatulong din kay tatay. Mabuti na lamang at maswerteng nakakuha ng pabahay noon ang nanay ko. Kaya meron kaming natutuluyan na hindi na kailangang magbayad pa ng upa. Tungkol naman sa pag-aaral ko, sabi ni tatay ay masyadong magastos sa kolehiyo kaya hindi na nila ako pinag-aral pa. Hanggang high school lamang ang natapos ko. Sobrang hirap po kasi ng buhay namin, Papa Dudut. Naghanap na kaagad ako ng trabaho pagka-graduate at nung una, nagtatrabaho po ako bilang panadero sa bakery. Pero dahil naging toxic na po doon ay nagpalipat-lipat ako ng trabaho. Minsan nag-extra ako sa construction, naging bagger din ako sa grocery at naging delivery boy ng isang water station. Hanggang sa natanggap ako bilang janitor sa isang shopping center. Mababa ang sahod pero pwede nang pagtiyagaan. Bukod sa kahirapan namin ay nagkaroon pa kami ng isang problema noong kinakailangan na ni nanay ng maintenance para sa diabetes niya. Sa kasamaang palad, nangyari pa yon noong nagkatanggalan sa pinapasukan ko at isa ako sa mga nawalan ng trabaho. Kinailangan daw kasi magbawas ng tao at dahil bago lamang ako, ay hindi ako kasama sa mga pinaburan ng tadhana para manatili doon. Sinubukan ko pang mamasukan sa iba kahit na anong trabaho na lamang, pero dahil maliit lang yung municipality namin ay napakahirap talagang makahanap ng bagong malilipatan. Hanggang sa kinumbinsi ako ng kaibigan ko na mag-live selling na lamang ng mga ukay na damit. Sakto naman noon na may naipon ako kahit papaano kaya may naggamit akong pangpuhunan. Sa ganong paraan ay natutulungan ko pa si nanay sa mga gawaing bahay at paglalaban niya. Pero hindi naman naging sapat para kay tatay ang ginagawa ko noon, Papa Dudut. Oh, kumusta naman ang pamamasada mo kanina? Siyempre, matumal. Ano pa bang aasahan eh? Kakaunti lang naman ang pasahero pag Sabado. Ay, ganun talaga. Karamihan naman ng pasahero mo ay estudyante. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Mawawalan lang ako ng gana sa pagkain. Amoy pa nga lang ng ulam, nakakatamad ng kumain eh. Huwag ka na ngang magreklamo dyan. Magpasalamat na lang tayo na may nakahain dito sa mesa. Ay, kailan pa tayo makakatikim na masarap-sarap na ulam? Mukhang araw-araw na talaga tayong ganito. Huwag ka ngang maingay dyan. Mamaya marinig ka pa ni Arlan. Pagod na nga yung anak natin sa pagtitinda niya kanina. Tapos ganyan pa yung maririnig sa'yo. Pagtitinda na naman? Pambira! Kaya lalaking tao nagtitinda ng mga damit. Ano bang masama doon? Marangal naman yung trabaho niya. Nandun na nga tayo sa marangal. Pero ang tanong, nakakabuhay ba ng pamilya? Aba, paano pa siya makakapag-asawa kung ganyan lang ang trabaho niya? Baka kahit diaper ng bata, hindi na siya makabili. Tumigil ka na nga dyan. Ginagawa ng anak natin lahat ng kaya niya para makaraos tayo. Pareho kayo. Pero sadya lang talaga na mahirap makahanap ng maayos na trabaho dito sa atin. Nahihirapan siya kasi ginusto niya yon. Pwede naman siya magtrabaho sa Maynila. Pero mas ginusto niya pa magtinda. Sus, akala mo naman kadali-dali ng buhay sa Maynila. Oo nga't mas mataas ang pasahod doon. Pero halos kada galaw pera. Ang mahal pa ng renta sa mga tutuluyan niya. Baka kahit magkatrabaho pa siya doon kakaunti lang din yung maipapadala niya dito sa atin. Mas mabuti na yon. Kesa naman patinda-tinda lang siya. Para siyang hindi lalaki niyan eh. Ay nako, tumigil ka na. Malaki naman yung kinikita ng anak natin kung tutuusin na. Pero alam mo naman na may maintenance ako, hindi ba? At halos doon na lang napupunta lahat ng pera niya.
Kaya magpasalamat ka na lang na may nauulam pa tayo kahit sardinas. Paano nga yung utot ko? Amoy sardinas na din. Ang laki naman ang problema mo. Alam mo, madali lang naman ang solusyon dyan eh. Kung ayaw mo ng sardinas, aba, ay di bumili ka ng sarili mong ulam. Tapos ang usapan. Huwag ka na nga sumagot at baka mahambalos na kita dyan. O ano? Tapos ka na magtinda? Paano po ako makakapagtinda? Rinig na rinig sa background yung boses niyo ni nanay. Ay, araw-araw na lang tayo ganito. Talagang ganito tayo araw-araw kung palagi na lang dilata yung ulam. Halos 1 taon na rin mula nung huling beses ako nakatingin ng fried chicken ah. Kala ko pa naman, kapag nagkatrabaho ka na, palagi nang ganun yung ulam natin. Pasensya na ho. Medyo matumal din kasi benta ko ngayon eh. Hayaan niyo, tay. Maghahanap ako ng ibang pwedeng pagkakitaan. Hay nako anak, hayaan mo na lang yung tatay mo. Masyadong mapaghangad eh, wala naman tayong pera. O siya, sige na, kumain ka na. Mamaya ka na ulit magtinda. Opo, nay. Salamat ho. Lalabas na muna ako. Makikipagtungis na lang ako na kumpare. Baka sakaling mauna pa akong swertehin kesa sa'yo. Umalis ka na lang kung aalis ka. Sisiguraduhin mo lang na panalo ka ha pagbalik mo dito. Kung hindi, sa labas ka talaga ng bahay matutulog. Papa Dudut, laging ganon ang tatay ko. Tuwing kumakain kami, palagi ring ganon ang eksena. Puro siya reklamo sa ulam. Kesyo hindi masarap, masyadong kakaunti at nabibitin daw siya sa pagkain. Naiinis ako sa kanya dahil alam naman niya ang sitwasyon ni nanay. Pero hindi ko rin mapigilang makonsensya. Ako lang kasi ang nag-iisang anak nila kaya naman wala silang ibang maasahan. Ako sana ang nagpapagaan ng buhay nila pero 26 years old na ako ay hindi ko pa rin yon nagagawa. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling kahit kaunti ay meron din naman akong nagiging customer. May iba pa nga na humahanga sa kasipagan ko. Hindi raw kasi ako nahihiya at walang pinipiling trabaho. Kapag may ekstrahan ako noon ay hindi ko yon pinapalampas. Kahit kakaunti lang ang kita basta meron ay ayos na yon para sa akin. Ginagawa ko yon hindi para sa masarap na ulam kundi para sa insulin ni nanay. Bukod sa nanay ko ay isa rin sa mga naging karamay ko noon ng best friend ko na si Brenna. Maganda siya, Papa Dudut, medyo bilugan ang mga mata niya, maikli ang buhok at chubby ang katawan. Pero kahit matagal na kaming magkaibigan, ni minsan ay hindi talaga kami nagkagusto sa isa't isa. Halos magkapatid na ang turingan naming dalawa at hindi ko nga akalain noon na meron pala talagang platonic friendship. Hindi siya nahihiyang sabihin sa akin na may gusto siya sa isang lalaki. Sa akin din siya madalas naglalabas ng sama ng loob kapag nagkakaroon sila ng magulang niya ng hindi pagkakaunawaan. Siya rin ang kumimbinsi sa akin na mag-live selling na lamang dahil malaki-laki na ang kinikita niya roon. Solid naman ang samahan namin kahit nag-aaway din kami kung minsan. Pero kung kami ay kaibigan lang talaga ang tingin sa isa't isa, taliwas naman yon sa iniisip ng tatay ko, Papa Dudut. O ano? Nakalis na ba yung kaibigan mo? Kaalis lang po, tay. Bakit pinapapasok mo siya sa kwarto mo ng kayong dalawa lang? Po, Yung kaibigan mo. Hindi mo siya dapat pinapapasok sa kwarto mo. Ano na lang isipin ng mga magulang nung pag nalaman na halos maghapon kayo doon sa loob? ano po bang sinasabi niyo, tay? Nagla-live selling lang naman kami buong maghapon. Rinig na rinig niyo naman po kami, di ba? Ano po bang iniisip niyo na ginagawa namin ni Brenna? Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin magandang tignan na lagi kayong magkasama. Lalaki ka at babae siya. Mga dalagat binata na kayo. Hindi na kayo inosente. Tay naman, mula elementary magkaibigan na kami ni Brenna tas ngayon pa kayo nag-iisip ng ganyan sa amin? Wala namang kayo nakita na ginawa naming masama. Isa pa, parang kapatid na yung turing ko sa kanya. Kaya kahit nasa imagination ko lang, hindi ko siya magagawang ipahamak. Buti sana kung kaya mo yung panindigan. Sigurado ako, mga ilang buwan pa liligawan mo na rin yon. Paano kung ligawan ko nga po? May masama po ba ron? Bobo ka kung ganon. Kung hahanap ka lang din naman ng magiging girlfriend mo, doon ka na sa nakakaangat-angat naman. Hindi ko kasing hirap pa natin. Sa halip na makaluwag-luwag tayo mas lalo pong magigipit kapag naging hati na yung suporta mo.
Tay, naririnig niyo po ba yung sarili niyo? Ako yung lalaki. Kaya bakit maghahanap ako ng babae na bubuhay sa akin? Ang labo niyo naman eh. Makapagsalita ka naman dyan, kala mo may asenso ka pa. Hindi ka nga kumikita ng 10,000 kada buwan tapos yayabangan mo pa ako ng ganyan. Wala kang kakayang bumuhay ng isang pamilya. Masasabi niyo lang yan ngayon dahil ito pa lang yung nakikita niyo. Pero patutunayan ko sa inyo, may mararating din ako. May mararating? Kadramahan lang yung ambisyon mo na yan. Saan ka may mararating? Sa pagtitinda mo ng damit? Huh, mas maniniwala pa ako kung sinabi mong hanggang dyan ka na lang at mabubulo ka na sa pagtitinda. Ano bang nangyayari sa inyong mag-ama? Dinig na dinig sa labas yung mga boses ninyo ah! Tanungin mo yung magaling mong anak na may kasamang babae sa kwarto niya mula kanina pang umaga. Sino? Si Brenna? Siya nga po, Nay. Sus! Para ka naman bago eh. Matagal na magkaibigan yung dalawa. Kulang na nga lang eh magpaampo na rin dito yung batang yun eh. Tapos pinag-iisipan mo pa ng masama. Kung makita mo man dito si Brenna, walang ibang gagawin niyo kundi magtinda. Mabuti nga tinutulungan niya si Arlan eh. Basta wala akong bilib dyan sa pagtitinda nila. Hindi sila asenso dyan. Kahit maghapon, magdamag pa sila mag-live selling, walang pag-asa. Kung sumama ka na lang sana sa pinagtatrabaho ng pisa mo doon sa Maynila, hindi mo na sana kailangan magmakawa sa mga tao na bumili ng paninda mo. Para sa babae lang yung ganyan trabaho. Tay, ito na po yung gusto kong gawin eh. Tsaka naniniwala ako na darating din ako sa punto na malaki na yung kikitain ko sa pagtitinda. At kailan pa yon? Sa pagputi ng uwak? Kakabarkada mo doon kay Brenna, nagiging madrama ka na din sa buhay. Tigilan niyo na nga po yung kaibigan ko. Wala naman siyang ginagawang masama pero bisit na bisit kayo sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi ganyan yung impluensya niya sa'yo. Walang kakwenta-kwenta. Tigilan mo na nga si Arlan. Kahit kailan naman, wala nang magandang lumabas dyan sa bibig mo. Kahit anong gawin ng anak natin, hindi pa rin sapat sa'yo. Eh kung tutusin nga, hindi naman niya responsibilidad na akuin lahat ng gastos dito sa bahay ah. Tayo pa rin ang magulang niya. Tayo dapat Bakit? Ano ba tingin niyo sa akin? Palamunin na lang dito? Nagbibigay din naman ako ng pambigas ha. Tama na po yan. Huwag na tayo magkwentahan ng mga naiaambag dito sa bahay. Ang mahalaga, nakakaraos pa rin tayo kahit papano. Tama ka anak. Salamat, Nay. Eh di magkampihan kayo. Sa bagay, pareho naman kayong walang pangarap sa buhay. Kaya ganyan kayo mag-isip. Makapagsalita ka naman, parang napakayaman mo na. Hindi sana ganito yung buhay na meron ako kung hindi ikaw yung pinakasalan ko. Uy, Tay, sobra naman po yan. Bahala na nga kayo dyan, mga buwiset! Papadudot na gulat ako sa mga sinabing yon ng tatay ko. Alam ko naman na madalas din silang nag-aaway ng nanay ko at nagsusumbatan dahil sa mga gastusin sa bahay. Pero hindi ko akalain na masasabi niya yon kay nanay. Ang masakit pa ay nalaman ko yon, yung dahilan kung bakit nakapagbitaw ng masakit na salita si tatay na para bang matagal na siyang hindi masaya sa piling ng nanay ko. Matagal na siyang nakakaramdam ng hinanakit sa kanya. Nagkwento sa akin si nanay, magkaibigan lang din daw sila noon ng tatay ko. Wala ning girlfriend si tatay noong time na yon kaya inireto ito ng lolo ko sa kakilala nitong British na nag-migrate dito sa Pilipinas. Pero bago pa raw sila mag-meet nung babae ay umamin si nanay na matagal na siyang may gusto kay tatay. At doon na nga nagbago ang isip nito. Dahil sa inasal ni tatay ay hindi ko na muna pinapunta sa bahay si Brenna. Nung una akala ng kaibigan ko ay ayaw ko na siyang makasama sa live selling. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya ang kadahilanan. Para hindi sumama ang loob niya ay hindi ko na inilihim pa yung iniisip ng tatay ko sa aming dalawa. Naiintindihan naman niya yon kaya sumang-ayon siya na hindi na lamang muna siya pupunta sa bahay. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ng tatay ko na may ipapakilala siya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinutuban ako sa sinabi ng tatay ko na may ipapakilala siyang babae. Foreigner daw. Sa pagkasabi pa lamang niya na half British, half Filipino yung babae, lumakas ang hinala ko na may kinalaman yon sa sanay pakakasala noon ng tatay ko. At hindi nga ako nagkamali nang dumating sa bahay namin si Adele, kasama ang nanay nito na muntik nang makatuluyan ni tatay.
Ramdam ko ang pagkadisgusto ni nanay sa ginawa ng tatay ko. Pero para naman hindi kami magmukhang bastos, ay maayos niyang hinarap ang mga bisita namin. Napilitan na rin siyang makisama dahil sabi naman niya ay isang gabi lang yung mangyayari. Bagamat hindi nag-uusap, sa tinginan pa lamang ng mga magulang ko ay alam ko na may namumuo ng tensyon sa pagitan nila. Papadudot ang masakla pa. Nagustuhan agad ako ni Adele kaya nahirapan ako na dumistansya sa kanya. Si tatay naman ay pabor na pabor sa nangyari gaya ng inaasahan ko. Tay, naihatid ko na po sa labas sina Adele. Oh, anong sabi? Uuwi na raw sila. Yun lang? Wala ka na ibang sinabi sa kanya? Wala na po. Ano po ba dapat yung sasabihin ko sa kanya? Anak nang, hindi ka talaga nag-iisip. Dapat inaya mo lumabas o tinanong mo man lang kung kailan siya babalik dito. Bakit ko naman gagawin yun, Tay? Hindi niyo po ba nakita kung gaano sila kayaman? Tapos sasabihan niyo pa ako na ayain siyang lumabas? Sa budget pa nga lang natin dito, kinukulang na yung kinikita ko tapos makikipag-date pa ako sa isang babaeng mapera. Bobo! Aayain mo lang siyang lumabas, pero hindi ko yung magbabayad. Napakahina talaga niyang kukote mong lintika. Ano ka ba naman? Sa pinagagagawa mo kay Arlan, mas lalo mo lang pinabababa yung pagkatao niya. Tama si nanay. Ano pong gusto niyo? Lalo ako magmukhang pera sa harap ng babaeng yon? Aayain ko siya makipag-date sa akin tapos siya naman pala yung magbabayad? Kung kayo ho, kaya niyong ibaba yung sarili niyo ng ganun, pues ibahin niyo ako. Kailan mo ba talaga gagamitin yung utak mo? Pero na'y lumalapit sa'yo pero ayaw mo pa. Nakita mo naman kung gaano ka gusto ni Adele. Samantalahin mo na yon. Gagawin niya lahat para sa'yo. Yun ang isipin mo. Hindi po ako makikipag-date sa kanya. Kung gusto niyo, kayo na lang. Tutal, kayo naman po yung totoong mukhang pera dito. Ba't napakayabang mo talaga? Ano ba? Hindi mo naman kailangan saktan ng anak natin. Anak, ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang po ako, Nay. Suntok lang po yun. Yang asawa niyo po ang kumustahin niyo. Baka wala na siya sa tamang pag-iisip. Gusto mo pa ng isa? Siraulo ka! Gusto mo yata basagin ko yung bungo mo eh. Sa bagay, kahit naman basagin ko yan, wala rin namang mawawala. Kasi ang ulo mo, parang lata na walang laman. Sabi ng tama na eh! Tumigil ka na! Itigil mo na yung kapipilit mo kay Arlan na ligawan ng babaeng yon! Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ng anak natin. Tandaan mo yan! Yan! Kaya hindi kayo umaasenso kasi masyado kayo madrama sa buhay. Bakit ikaw? Ano bang narating mo dyan sa kayabangan mo, ha? 50 anyos ka na, pero tricycle driver ka pa rin. Buti pa nga itong anak natin madiskarte. Kaya niya kahit anong trabaho at hindi siya namimili. Ikaw, pinili mo na mamasada ng tricycle kahit na maliit lang ang kita. Kung noon mo pa sana ginustong yumaman, sana may ginawa ka pang iba. Hindi yung iniaasa mo lahat kay Arlan. Marahimik ka dyan! Ikaw yung dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon. Ipambibili na lang ng ulam. Kailangan pang itabi para sa buwisit na mga gamot mo. Sawa ka na ba sa ganitong buhay, ha? O pwes, umalis ka! Umalis ka na at sumama ka na dun sa foreigner na yon! Total, yun naman lang naman din ay kinakagalit mo di ba? Di puntahan mo na, ligawan mo para hindi ka na maghirap! Nay, tama na ho yan. Tama ka! Mabuti pa nga. Nakakasawa lang din naman tong buwisit na buhay ko sa pamamahay na to. Tay, sandali, wag naman po kayong ganyan. At sino ka para painggan ko, ha? Kung sinunod mo lang sana yung pinapagawa ko sa'yo, hindi sana mangyayari to. Walang kasalanan si Arlan! Anak, huwag kang makinig dyan sa tatay mo, ha? Mga siraulo! Diyan na nga kayo! Baka mahawa pa ako sa inyo mag-ina! Oras na umalis ka sa bahay na to. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito. At kung ano man ang mangyari sa'yo, huwag na huwag ka ring hihingi ng tulong sa amin ng anak mo! Papadudot walang pagdadalawang isip na iniwan kami ni tatay. Hindi namin alam kung saan siya pumunta pero malinaw sa amin ang sinabi niya noon habang nag-iimpake siya ng mga gamit niya.
Kung hindi ko raw kayang ligawan si Adele ay siya na lamang ang gagawa noon. Hindi nga namin alam ni nanay kung si Adele o yung nanay nito ang kursunada ng tatay ko. Batid ko na sobrang nasaktan si nanay sa ginawang yun ni tatay. Ilang araw ko siyang nahuling nakatulala at minsan naman ay hindi siya sumasabay sa akin tuwing kumakain. Nalulungkot din naman ako noon pero mas lamang yung galit na nararamdaman ko para sa tatay ko. Pero sa kabila ng sitwasyon namin ay hindi ako nagpatinag papadudot. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling para sa panggamot ni nanay sa tulong na rin ni Brenna. Hindi niya ako iniwan sa mga panahong halos sumuko na ako sa pinagdaraanan ng pamilya ko. Hanggang sa dumating yung araw na tila sinagot na nga ng Panginoon ang mga dalangin ko. Umayon na ang tadhana sa akin. 2 buwan mula nang iwan kami ni tatay ay unti-unting nagbago ang buhay namin ng nanay ko. Bagamat nagkaroon ng pandemic, bukod sa nanatiling ligtas si nanay ay lumakas ang benta namin sa online. Biglang dumami yung mga namimili sa amin dahil hindi sila makalabas para makapamili. Sa pagkakataong yon ay hindi na lang pre-love clothes ang binibenta namin. Naging reseller na rin kami ng iba't ibang skincare products na naging mabenta naman papadudot. Malaking tulong si Brenna dahil siya yung ginawa kong modelo ng mga damit na binibenta namin online. Siya na rin ang nagla-live para sa mga produktong nire-resell namin. Sa tulong ng 2 e-commerce platform, ay madali na lamang kaming nakabenta at mabilis din kaming nakaipon papadudot. Nag-end na ako ng live. Ano, pa-deliver na lang tayo ng lunch? Ikaw, pero pwede rin naman ako magluto. Totoo? Oo, bakit? Duda ka ba sa talent ko sa pagluluto? Ilang beses ka na nakatikim ng luto ko ah. Oh, hindi ah. Wala akong sinabi. Di ba, Nay? Wala po akong sinabi. Oo nga, anak. Hay nako, mabuti pa. Ako na lang yung magluluto para sa inyong dalawa. Marami pa kayong ipapak na item. Okay lang po ba, Nay? Baka napapagod na po kayo. Kalilinis niyo lang po nitong bahay eh. Oo nga po, Nay. Tapos eto kami na magagaling mong mga anak nagkakalat na naman. Nako anak, ayos lang ako. Mas gusto ko nga yung may ginagawa ako eh. Para kasing nanghihina ako kapag maghapon lang ako nakaupo. Kaya sige na, hayaan nyo nang ipagluto ko kayo. Sige na nga po, Nay. Baka magtampo ka pa mamaya eh. Alam ko kung anong pantanggal ng tampo ni nanay. At ano naman yun? Secret! Sa amin na lang hinauna yun. Ah, ganun. Kayo na yung magkakampi. Sige lang. Pag umorder ako ng pizza mamaya, huwag kayong hihingi ah. Paano ka o-order? Nasa akin yung cellphone mo. Oo nga pala. Peram nga muna. Eh kung ayoko. Akin na kasi, Brenna. Ayoko. Tulungan mo muna si nanay sa pagluluto. Ako na lang muna magpapak dito. Ay, sige na nga. Alam nyo, kung hindi ko lang talaga kayo kilala mula pagkabata, ay nako, hindi ako maniniwala na magkaibigan lang kayo. Nay naman eh. Oo, bakit? Papasa nga kayo mag-boyfriend-girlfriend eh. Magkasundo kayo oh. Di mo sure, Nay. Ay nako, basta natutuwa ako sa inyong dalawa. O siya, magluluto na muna ako. Kaya ko na yung gawing mag-isa. Tulungan mo na lang ang girlfriend mo anak. Baka masyadong mapagod. Uy, Nay. Hoy, mag-pack na tayo. Sige. Ay, pasensya ka na kay nanay ah. Ganun lang talaga yun. Hayaan mo na, okay lang naman. Saka tignan mo nga oh, mukhang ang saya-saya ng nanay mo. Dahil din yun sa'yo. Paano naman naging dahil sa akin? Eh nakikigulo lang naman ako dito. Anong nakikigulo? Parte ka na rin ng pamilyang to, no? Ha? Eto talaga, lutang na naman. Sabi ko, parte ka na rin ng pamilyang to. Kasi nga, di ba, magkapatid na yung turingan natin. Oo nga, sorry naman. Ay, bago nga pala tayo magkalimutan. Kumusta pala yung naniligaw sa'yo? Yung kaklase ko dati? Oo. Bakit? Meron pa bang iba? Siyempre, haba kaya ng hair ng beshi mo? Baka pinagtitripan ka lang ng mga yun ha. Kilatisin mo muna ng mabuti. Tsaka, huwag ka magpapaligaw sa chat.
Tatay ba kita? Boyfriend, ayaw mo? Baka boy space friend. Best friend mo ako ngayon. Pero magiging boyfriend mo ko kapag hindi ka nakahanap ng matino. Papadudot kahit pabiro ko lang yung sinabi kay Brenna ay hindi nakaligtas sa akin ang pagngiti niya. Hindi ko rin naman maintindihan ang sarili ko noon. Mahal ko si Brenna, hindi na mahalaga kung bilang kaibigan lang yon o higit pa. Hindi ko kasi pinagtutuunan ng pansin kung ano man yung nararamdaman ko dahil masyado na kaming naging abala sa paghahanap buhay. Isa pa ay alam ko naman na kaibigan lang ang turing niya sa akin, kaya mas minabuti ko na lang noon na manatili kami sa ganong relasyon. Papadudot, nang maging maayos na ang benta namin sa online platform, ay nagpahinga na kami sa pagla-live selling. Ginawa ko rin yon para magkaroon pa ng oras sa pinapagawa kong tindahan. Tapos na rin naman ang pandemic noon kaya nakahinga na rin kami ng maluwag. May kalakihan din ang tindahan namin at naging libangan na rin ni nanay ang pagbabantay. At dahil nahinto na ang live selling namin ay bihira na rin kaming magkita ni Brenna. Hanggang sa nalaman ko na lamang na paluwas na pala siya ng Maynila para mag-aral sa college. Last year lang po nang umalis siya. Ginamit niya yung naipon niyang pera para makapag-aral ng kursong gustong-gusto niyang kunin. Aaminin ko na nalungkot ako ng sobra sa pag-alis ni Brenna. Pero gusto ko rin naman siyang suportahan sa pangarap niya sa buhay. Isa rin yon sa gusto kong gawin. Ang kaso'y ayokong maiwan ng mag-isa ang nanay ko. Saka kung mag-aaral man ako ay doon na lamang ako sa malapit para nakakauwi pa rin ako sa bahay. Sa ilang buwan pa lang na magkalayo kami ni Brenna, palala ng palala yung nararamdaman ko noon na pagka-miss sa kanya. Kaya naman tuwing matatapos ang klase niya ay tumatawag ako sa kanya para kumustahin siya. Kahit na minsan ay halos wala na siyang lakas para makipagdaldalan pa. May mga pagkakataon din na nakakatulugan na niya ako habang kausap sa video call. Sa pagkakalayo naming yon ay saka ko lang napagtanto kung ano talaga yung nararamdaman ko para sa kanya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nung malayo na sa akin si Brenna at hindi na kami nagkakasama ay doon ko na na-realize na higit pa pala sa isang kaibigan yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko siyang sundan noon sa Maynila pero mahirap talaga. Hindi pwedeng maiwan ng mag-isa ang nanay ko na may maintenance pa ng mga gamot. Pero hindi rin naman pwedeng hindi ko masasabi sa kanya yung totoo kong nararamdaman. Tinanong ko si Brenna kung kailan siya makakauwi sa amin sa probinsya. Baka kasi maisipan niyang magbakasyon pero matagal pa raw yon. Ayos lang naman sana pero habang tumatagal ay mas lalong lumalabo yung chance na mapagbigyan niya ako sa plano kong ligawan siya. Baka kasi maunahan pa ako ng mga bago niyang kaklase at kaeskwela. Nakakahiya man pero inaya ko si Brenna para sa isang date. Sa pagkakataong yon ay nagpaalam ako kay nanay na luluwas muna ako ng Maynila. Isang araw lang naman akong nawala noon at para lang yon sa date namin ng best friend ko. At ganito nga po ang nangyari sa date na yon, Papadudot. Ano, kumusta? Nagustuhan mo ba yung mga kinain natin? Seryoso ba yung tanong mo? Tignan mo nga kung gaano kalaki yung tiyan ko. Ikaw na humusga kung nagustuhan ko o hindi. Mukhang busog ka nga eh. Uy Arlan, bakit mo nga pala ako inayang kumain dito? Saka ang layo pa ng biyahe mo papunta dito oh. Di ba pwedeng na-miss ko lang yung makulit kong best friend? Uuwi rin naman ako dun sa atin sa bakasyon. Ikaw talaga? Hayaan mo na. Gusto lang talaga kitang makita. Tsaka alam mo naman, may pamasahe na ako. Bigatin ka na nga eh. May mini grocery store ka na. Ano namang bigatin dun? Medyo nakakaluwag pa lang ngayon. Sa totoo lang, okay na nga ako sa ganito eh.
Yung lagi ko nakakasama si nanay tapos hindi na rin ako namomroblema sa panggamot niya. Sa bagay, gets naman kita. Saka wala nang ibang makakasama yung nanay mo kapag iniwan mo siya doon. Buti pumayag siya na lumuwas ka ngayon. Papayag naman talaga siya. Gusto nga niya na mag-aral din ako dito pero ako lang yung may ayaw. Ayoko kasing iwan siya na mag-isa Ay, kung nagtinulang sana yung tatay ko, di ko sana po problemahin kung sino yung magbabantay kay nanay kung sakaling wala ako sa bahay. Eh nga pala, ano nang balita sa tatay mo? Hindi mo na ba talaga siya nakakausap? Hindi na. Tsaka hindi na rin naman ako interesado na makipag-usap pa sa kanya. Malamang masayang-masaya na siya dun sa kinakasama niya ngayon. Nakakaloka din naman kasi tatay mo. Kung kailang matanda na, saka pa naisipan na magloko. Kaya nga Sa tinagal-tagal na naming naghihirap, konting tiis na lang sana. Hindi pa niya natyaga. Pero wag na nga natin siya pag-usapan. Okay. Uuwi ka rin mamaya, diba? Oo, pero bago ako umuwi, may gusto muna sana akong sabihin sa'yo. Tsaka sana hindi ka magalit sa akin. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Sira ka talaga. Pero bago ko sabihin yung sasabihin ko, may itatanong muna ako sa'yo. Ano ba yun? Itanong mo na. Kinakabahan ako sa'yo Wala bang nanliligaw sa'yo dito sa Maynila? Doon sa school na pinapasukan mo, baka may pumoporma na sa'yo. Ala, bakit mo naman tinatanong? Hindi ka na kasi nagkukwento sa akin. Kaya naisip ko na baka may manliligaw ka na. Actually, meron. Gwapo nga Gusto pa nga niyang sumama pag uwi ko sa bakasyon. Talaga? Saan mo naman siya nakilala? Sa school. Kaklase ko siya. Lagi kaming nagkikita. Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin? Ayoko nga. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Wala ka bang ipapadala sa nanay at tatay mo? Pwede naman akong dumaan doon mamaya. Wala akong ipapadala. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Alam ko na yan. Sasabihin mo sa akin na sinagot mo na yung manliligaw mo. Utu-utu ka rin, no? Bakit? Hindi ba totoo yung sinabi mo kanina? Siyempre hindi. Paniwalang paniwala ka naman. Parang hindi mo ako kilala. Di ba? May sinabi ka sa akin last time? Nung nandun pa ako sa Quezon? Alin ba dun? Dami kong sinabi nun Yung sinabi mo na kapag wala akong nahanap na matino, magiging boyfriend na kita. Seryoso ka ba dun? Oo naman. Ang tanong dun, kung magpapaligaw ka ba? Kasi sa tingin ko, hindi naman ako yung type mo Paano ka nakakasiguro, ha? Di mo naman ako tinatanong. Kaya nga ako nandito ngayon Kasi ayoko maunahan pa ako ng iba. Brenna, kung papayag ka, gusto sana kitang ligawan. Kahit hindi mo ako sagutin agad. Basta makasiguro lang ako na okay tayong dalawa. Sus, kilalang kilala na kita. Pwede nga nasagutin na kita ngayon Pero syempre, mas exciting kung pahihirapan kita ng konti. Talaga? Payag ka na? Oo nga! Papadudot iba yung saya na naramdaman ko ng mga oras na yon. Ganon pala yung pakiramdam kapag gusto ka rin ng babaeng gusto mo. Mula nga nung araw na yon ay mas naging madalas pa yung pag-uusap namin. At hindi na yon basta usap lang. Nakakatawa man po pero may kaunti ng landian yon. Pagbalik ko sa Quezon ay binalita ko kaagad kay nanay yung ginawa kong panliligaw kay Brenna. Tuwang-tuwa pa nga siya dahil gustong-gusto niya si Brenna para sa akin. Buti na lang daw at naisipan ko nang manligaw. Makalipas nga lang po ng ilang buwan ay sinagot na rin niya ako. Pero LDR muna kami habang nag-aaral pa siya. Ako naman ay nag-enroll na rin sa college sa kursong pareho sa kinukuha niya para naman matupad na rin yung pangarap ko na makatapos ng pag-aaral at maging degree holder, papadudot. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari sa buhay namin ng nanay ko, mula nang iwan kami ng makasarili kong ama ay bigla na lang siyang nagparamdam. Pinuntahan niya kami sa bahay at sinubukang makipag-ayos kay nanay pero nagmatigas ito at sinabing ako na lamang ang kausapin. Nanumbalik ang matinding galit na nararamdaman ko sa kanya noong basta na lamang niya kaming iniwanan na parang wala kaming halaga sa buhay niya, papadudot.
Nay, ano pong niluto nyo? Oh, bakit kayo nandito? Anak, Sabihin nyo na lang kung ano kailangan nyo. Hindi ko gusto na nandito kayo. mag-usap muna tayo. Nasaan si nanay? Nasa kwarto. Sumama raw pakiramdam kaya nagpahinga na muna. Paano hindi sasama yung pakiramdam niya dumating ka? Tsaka wala nang dahilan para magtagal ka dito. Nak, wala pa naman ako isang oras dito. Gusto ko nga sana kausapin ng nanay mo pero sabi niya, hintayin na lang kita. Buwang iniiwasan ako. Kaya sana naman, pagbigyan mo ako. Kahit saglit lang tayo mag-usap po. Bakit naman ako magsasayang ng oras na pakinggan kung ano man yung sasabihin mo? Sigurado naman ako na wala ring kwenta yun eh. Ano ba kasing ginagawa nyo rito? Akala ko ba sawa na kayo sa buhay na mahirap? Tsaka ayaw nyo na mag-ulam ng sardinas. Huwag ka na magmatigas dyan. Alam kong kailangan mo rin ng isang ama at kailangan ng nanay mo na makakasama. Kung kailangan man namin ng makakasama, sigurado ako na hindi ikaw yun. Kaya wala nang dahilan para magtagal ka pa rito. Umalis ka na. Ganyan ka na ba talaga kayabang ngayon? Nagkapera ka lang, kala mo mas mataas ka na sa akin. Bakit ikaw? Wala ka rin naman narating ah. Pero sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Huwag mo akong niyayabangan ng ganyan. Kahit ano pang marating mo, hindi ka pa rin makakarating dyan kung hindi dahil sa akin. Para sabihin ko sa inyo, wala kayong ambag sa mga narating ko ngayon. Ano bang ginawa nyo nung nagsisimula pa lang ako? Wala naman ako narinig sa inyo kundi puro reklamo. Kasi nga makupad ka. Sa halip na mapagaan mo yung buhay namin, mas lalo mo pang pinapahirap. Sino ba naman magiging masaya sa ganon, ha? Yan kasi ang hirap sa inyo. Wala kayong tiwala sa akin. Wala naman talagang negosyo na kasisimula pa lang aalagwa na agad eh. Pero alam nyo kung ano yung pinakamaganda rito? Nung nagsisimula pa lang ako, hinuhusgahan nyo na ako agad. Binasin nyo sa kung magkano lang yung kinikita ko. Bakit? Sa tingin mo ba, panghabang buhay na yung pinagyayabang mong negosyo? Babagsak ka pa rin kung ganyan yung ugali mo. Hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Umalis na kayo rito. Nakabulahaw na kayo ng mga kapitbahay. Bakit ako aalis bahay ko rin naman to? Titira ako dito kung gugustuhin ko. Baka nakakalimutan nyo, pabahay to, tay. Wala kayo ni isang kusing na inambag para maipatayo to. Pero sige, sa inyo na tong bahay. Hindi kami maghahabol. Baka di pa kayo makatulog eh. Pwede naman kaming lumipat ni nanay. Kaya ko naman padugtungan yung grocery para may matutulugan kaming dalawa. Para hindi na namin kailangan pang magtiis na kasama ka. Walang aalis sa bahay na to. At sino naman kayo para diktahan ako? Mula nung umalis kayo rito at mas piniling sumama sa kung sino para lang matakasan yung kahirapang nararanasan natin, tinanggap ko na wala na akong ama. Sigurado akong mahal pa rin ako ng nanay mo. Kaya wala ka nang magagawa kapag pinatawad niya ako. Nako, wag kang pakasiguro. Masyado siyang nasaktan sa ginawa mo. Alam mo naman yung sitwasyon ni nanay eh. Pero imbis na damayan mo siya, pinamukha mo pa sa kanya na siya yung dahilan kung bakit naghihirap ka. Totoo naman yun ah! Di yun ang paniwalaan mo kung yun yung totoo para sa'yo. Pero alam mo kung ano yung totoo? Eto, sasabihin ko. Makinig kang mabuti. Duwag ka. Pinili mong takasan yung problemang parte ng pagsasama nyo. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Kung bakit takot na takot ka maghirap. Hindi ka naman naging mayaman kahit kailan. Buti pa nga si nanay eh. Kahit may iniindang sakit, ginagawa pa rin niya ang lahat para makatulong sa akin. Samantalang ikaw na walang kapansanan, ikaw na malakas. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na konting suporta. Tapos wala ka pang ginawa kundi dumada ng dumada. Kaya ngayon kahit na magbunga nga ka dyan, wala ka nang mahihita. Wala rin akong suporta o tulong na ibibigay sa isang katulad mong walang kwenta. Papa Dudut, wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko sa tatay ko. Totoo naman kasi na nagpakaduwag siya noong panahon na kailangan namin ng karamay. Kung hindi sana siya umalis, bupas sana kami. Pero sa ginawa niyang pagtalikod sa amin ay wala man lang siyang kahit kaunting bakas ng pagsisisi. Parang mahirap namang patawarin yung ganong klase ng tao. Kahit na sabihing tatay ko pa rin siya. Siguro itinabla na lamang siya ng hiya matapos kasi ng pagtatalo namin ay hindi na siya nagpumilit pa na makabalik sa bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang sa ibang kamag-anak namin na bumalik pala siya doon sa kalaguyo niya. Nagpakita lamang siya sa amin noong nabalitaan niya na maganda na ang buhay namin. Manghihingi raw sana ng pera para gawing panimula. Pero dahil tinaboy namin siya ay doon din siya pumunta sa babae niya. May kaya raw kasi sa buhay yung babae kaya hindi na ako nagtaka
na mas pinili niyang makasama yon kesa sa amin ng nanay ko. Hindi lang siguro makahingi ng malaki-laking pera kaya sa akin nagbaka sakali. Malas niya lang dahil hindi ako nagpauto sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kami pa rin ng nanay ko ang magkasama. Maganda pa rin ang estado ng nasimulang kong negosyo at nadagdagan pa. Nagpaplano na nga rin ako na magpatayo ng patahian, pero nag-iipon pa ako ng kapital para doon. Tungkol naman sa amin ni Brenna, kahit nag-aaral pa siya ay nakaplano na yung magiging kasal namin next year. Wala na talagang makakapigil sa amin dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi na rin naman kami mga bata para sa on and off relationship. Lahat ng naiisip namin ay pang matagalan na talaga. Bago ko po tapusin ang liham ko ay gusto ko lamang po sana hingi ng opinyon ng mga nakikinig ngayon kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kung dapat ko bang patawarin ang tatay ko o hayaan ko na lamang siya sa buhay na pinili niya. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para sa kwento ko, Papa Dudut. Taos puso rin po ako nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS dahil po sa inyo ay marami kaming napapakinggang kwento na pwede naming paghugutan ng inspirasyon sa buhay. Muli maraming salamat po at pagpalain sana kayo at ang inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Arlan. Dear Papa Dudut, may mga tao na handang gawin ang makakaya nila. Maabot lamang ang kanilang mga ambisyon. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng pantay-pantay na oportunidad, kaya may iba na kailangan magdoble sika para matupad ang mga pangarap nila sa buhay. At isa na nga po ako sa mga taong hindi pinanganak na mayaman. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na wala akong hindi kakayaning gawin para sa ikagiginhawa ng buhay ko. Magandang araw po, Papa Dudut, at sa mga libo-libo nating mga kapuso at kabarangay na kapwa ko ay solid sa pagtutok sa inyong number 1 na programa. Bukod kasi sa nanay ko na palaging nakikinig sa mga hinaing ko sa buhay, ay isa rin po ako sa mga nag-aabang sa programa ninyong Barangay Love Stories. Inaabangan ko rin yung mga payo ninyo tuwing natatapos po ang isang kwento. Yun din ang dahilan kaya naglakas loob akong sumulat sa inyong istasyon. Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng advice. Sana rin po ay makapagbigay ng aral ang mga kwentong ibabahagi ko. Tawagin niyo na naman po ako sa pangalang Michael, 26 years old at taga Quezon City. Nagja-job hunting pa po ako sa kasalukuyan, Papa Dudut. Nag-resign kasi ako sa first job ko sa opisina bilang sales coordinator dahil meron pong nangyari. At yun po ang ikakwento ko sa inyo. Hindi naman po yun tungkol sa kumpanyang pinanggalingan ko kundi sa dati kong katrabaho. Hindi ko na lamang po papangalanan yung kumpanya at kung saang lugar po ito. Nangyari po ang kwento ko 2 months ago. Natulong ko po sa maliit na tindahan ng mama ko na tinayo namin noong nakuha ko ang huling sahod ko. Doon po namin kinukuha yung panggastos namin sa araw-araw at pambayad na rin sa iba't ibang mga bills. Hindi naman po ako nagmamadaling makahanap ng panibagong trabaho at ang target ko sana ay work from home para naaalalayan ko pa rin ng mama ko. Siya na lang po kasi ang pamilyang meron ako simula nang iwan kami ni tatay para sumama sa ibang babae. Sa katunayan ay hindi siya ang tunay kong ina, Papa Dudut. Patay na po kasi ang biological mother ko at stepmother ko lamang siya. Pero parang tunay na anak na ang turing niya sa akin, Papa Dudut. Sarap naman itong ulam. Nak, kain ka lang ha. Opo, ma. Dami ko nga po nakain eh. Gusto ko kasi mabusog ka. Unang araw mo ngayon sa trabaho kaya dapat may lakas ka. Hindi ka dapat lalamya-lamya para di ka pagalitan doon.
Naman. Parang bigla po tuloy ako natakot. At saan ka naman natatakot? Doon po sa sinabi nyo. Paano kung pagalitan nga ako kasi lalamya-lamya ako sa trabaho? Kaya nga, kumain ka. Kung hindi ka gutom, mabilis ka makakapag-isip. Magiging listo ka, hindi ka mapapagalitan. Tsaka, kabago-bago mo pa lang, pagagalitan ka na. Sobrang sama naman ang ugali nila nun. Di naman po yun maiiwasan kapag nagtrabaho ka na sa opisina. Kahit baguhan ka pa lang, mabilis ka na dapat pumake up para di ka magkaroon ng image na mabagal at tatanga-tanga. Uy, sobra naman sa tatanga-tanga. Siyempre tuturuan ka pa lang naman doon. Wala namang sanggol na kakapanganak pa lang tapos marunong na agad maglakad. Kaya nga po pagsisikapan kong matuto ng mabilis. Kung kailangan ko mag-overtime para pag-aralan yung mga ginagawa ng mga kasamahan ko, gagawin ko. Gusto ko pong maregular, ma. Para magkaroon na rin tayo ng benepisyong pabigas nila kada buwan. Talaga? May pabigas sila? Opo, kalahating kaban po kada regular na empleyado. Nabasa ko sa kontrata na pinirmahan ko at sinabi rin naman ng HR nung interview. Kaya nga natuwa ako kasi malaking tulong din po yun sa atin, ma. Sa bagay, sa mahal ba naman ang bigas ngayon sa palengke, malaking tulong na talaga yung pabigas na yan sa opisina nyo. Kaya galingan mo, nak. Ipakita mo sa kanila na kayang-kaya mong sumabay kahit baguhan ka pa lang. Salamat, ma. Pero kabado pa rin po ako eh. Oh, bakit ka naman kinakabahan? Kasi baka pumalpak ako. Kung papalpa ka man, siguraduhin mong makakabawi ka sa susunod. Huwag mo lang susukuan yung ginagawa mo. Magbubunga rin yan ng matamis sa dulo. Salamat sa mga payo mo, ma. Walang anuman, nak. Hayaan mong pagaanin kong loob mo pag kinakabahan ka at pag pinagdududahan mo yung sarili mo. Hindi ko po kasi mapigilan kasi di rin naman ako matalino. Sakto lang. Ano bang pinagsasasabi mo? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Wala po akong mga special awards nung nag-aaral ako, di ba? Di katulad ng mga kaklase ko na talagang proud na proud yung parents na kasama nilang umakyat sa stage habang sinasabitan sila ng medalya. Proud din naman ako sa'yo kahit wala kang special awards at hindi ako umakyat sa stage para magsabit ng medalya sa'yo, Michael. Talaga, ma? Oo naman! Para sa akin, sapat na yung nakapagtapos ka sa pag-aaral mo kasi doon pa lang, natupad mo na yung pangako mo sa akin na gagraduate ka. Tsaka, huwag mo nga masyadong maliitin yung sarili mo. Matalino ka. May mga mas matalino lang sa'yo pero di naman ibig sabihin nun mahina na ang ulo mo. Iba pa rin naman yung diskarte kapag nagtatrabaho ka na. Naintindihan mo? Opo, ma. Salamat po ulit. Kasi lagi kayong nandyan para payuhan ako. Di ko alam yung gagawin ko kung wala kayo. Ikaw talaga, binola mo pa ako. Basta nak, hanggat kasama mo ko, lagi kong ipaparamdam sa'yo na may nanay ka pa. Wag po kayong mag-alala, ma. Gagalingan ko talaga doon. Sisikapin kong maregular. Malay nyo, tumaas na posisyon ko pag tumagal na ako. Kapag nangyari yun, hindi nyo na kailangan pang magtrabaho sa initan para sa panggastos natin araw-araw. Salamat na kasi naiisip mo ko. Pero ayos lang naman ako eh. Kaya ko pa naman magbanat ng buto. Intindihin mo yung trabaho mo. Magtulungan tayo para matupad yung mga pangarap mo para sa pamilya natin. Malaki po ang respeto at pagmamahal ko kay Mama Papa Dudut. Lagi niya kasing sinasabi na kahit na hindi ako nanggaling sa sinapupunan niya, galing naman ako sa puso niya. Nagkakilala sila ng papa ko noong 8 taong gulang ako. Nang mga panahong yon ay mahigit 1 taon nang patay ang tunay kong nanay. Napansin ko na kaagad noon sa kanya na malapit siya sa mga batang katulad ko. Kaya naman nung tumira na siya sa amin ay nabawasan ang pangungulila ko sa namayapa kong ina. Maganda po si Mama, makinis ang balat niya, maputi at mas batang tingnan kesa sa edad niya. Kahit na umabot na siya sa edad niyang 50, ay hindi pa rin masyadong nagbago ang itsura niya. Pero noong lagi na siyang babad sa init habang nagtitinda ng street foods, ay medyo nangitim at ngumaspang na ang kanyang balat. Ang pagtitinda ni Mama ang bumuhay sa aming dalawa noong iniwan kami ng tatay ko pagkalipas ng 2 taon na magkakasama kami sa isang bubong. Para sa akin ay napaka walang kwenta niyang lalaki dahil nagawa pa niyang ipagpalit kami sa ibang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya pero siguro kahit na ano pang mangyari ay hindi ko makakalimutan ang ginawa niya. Hindi lang siya nakontento at naging mas mapaghanap pa nung hindi siya mabigyan ni Mama ng anak.
Matapos kasing magpa-check up noon, nalaman namin na baog pala si Mama. Simula noon ay iginapang na ni Mama ang pag-aaral ko hanggang makapagtapos ako ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Hindi naman po ako matalino, kumbaga average student lamang. Pero may mataas akong pangarap. At yung pinakauna sa lahat ay ang mabigyan na maginhawang buhay ang nanay ko. Pero sa buhay na puno ng kompetisyon, hindi sapat ang diploma para makahanap ng matinong trabaho na may mataas na sweldo. Kaya nga masaya na ako noong natanggap ako sa isang kumpanya at nagsimulang magtrabaho. Pero dahil ordinaryong empleyado lang ako, naghangad po ako na umangat sa posisyon ko. Pero na-realize ko na hindi rin pala ganon kadaling makaakyat sa corporate ladder, lalo na kung wala ka pang napapatunayan. Malaking bagay din pala pag may pagkasipsip ka sa mga boss para mag-level up ka naman. At doon na nga po ako nakahanap ng oportunidad noong maging malapit kami sa isa't isa ng bisor kong si Madam Betty, o mas kilala sa tawag na Madam Papa Dudut. Good morning po, madam. Good morning din. Sino ka nga ba uli? Michael po yung pangalan ko. Taga sales department po ako. Coordinator po. Okay. Pasensya ka na, Michael. Alam mo naman 3 department yung hawak ko tapos ang dami ring bago kaya hindi ko na kinikilala isa-isa. Pero pamilyar yung mukha mo sa akin. Nagkita na tayo sa mga meeting, tama? Tama po. Pero ako po yung laging nasa likod. Ganun ba? Dapat pumunta rin kayong mga coordinator sa unahan para mas maging pamilyar kayo sa kalakaran ng trabaho natin. Madam, nakakahiya naman po kasi. Yung mga account executive po yung nakaupo lagi sa unahan kasi mas matataas sila sa amin. Hayaan mo, sa susunod na meeting, pauupuin ko sila sa likod. Pero ayos lang po ba yun? Oo naman. Ako naman supervisor nyo. Nga pala, anong kailangan mo sa akin? Ay, oo nga pala. May dala po akong sales report, yung pinapapasa nyo po. Eto po. Lagay mo na lang sa mesa ko. Salamat. Sige po. Alam mo, cute ka. Po? Sabi ko, cute ka. Kahawig mo yung panganay ko. Ilang taon ka na ba? 25 po. Kaka-25 ko lang po 2 months ago. Mas matanda lang yung bunso ko ng 1 buwan, pero mukha kang mas mature tingnan. Tapos, matangkad ka pa. Siguro matangkad tatay mo. Opo. Ganun nga po. Sabi na yung ex-husband ko kasi kinulang sa height, kaya di masyadong matangkad mga anak ko. Pero okay na rin, nagmana naman sila sa akin ng talino. Nag-gym ka ba? Laki kasi ng muscles mo Laki rin ang katawan mo, pati yung muscles mo sa binti. Dati po. Pero sa mga bakal gym lang po. Kakilala ko kasi yung may-ari kaya nakakalibre ako. Wala naman po kasi akong pambayad sa mga mamahaling gym Kaso, ayun nga po. Lumipat na sila ng pwesto. Sa mas malayo na kaya di na ako nakakapagbuhat. Pero kung ako sa'yo, aalagaan ko yung katawan ko kasi maganda. Baka mapakinabangan ko. Ano pong ibig niyong sabihin? I mean, malay mo, may kumuha sa'yo para magmodelo. Papasa kang model ng mga panlalaking underwear sa mga brochure. Pag nangyari yon, wag mo akong kakalimutan, ha? Parang imposible naman pong mangyari yon. Kasi wala naman akong kakilala na nagkatrabaho sa ganon. Tsaka bihira lang naman po akong lumabas pagkatapos ng trabaho. Kailangan ko po kasing tulungan yung mama ko sa mga paninda niyang fishball at mangga. Hindi lang pala maganda katawan mo. Masipag ka rin. Hanga ako sa'yo. Sigurado ako na dadalin mo sa trabaho natin yung sipag mo. Oo naman po. Kahit na baguhan pa lang po ako, pinapangako ko na magiging masipag ako. Ganyan nga. Yan yung mga gusto ko sa mga baguhan, gigil sa trabaho. Sana naman hindi yan mawala kahit na matagal ka na rito.
Yung iba kasi dyan, bumilang lang ng taon, patamad na ng patamad. Kaya hindi umaasenso. Hindi ko nakikitaan ng potensyal para i-promote sa mas mataas na posisyon. Kaya ikaw, Michael, ayusin mo. Para pag natuwa ako, pwede kong ilakad sa management natin yung promotion mo. Pwede po ako ma-promote kahit baguhan pa lang ako? Oo naman. Dito sa kumpanyang to, pantay-pantay tayo. Walang lamangan. Kahit baguhan ka pa lang. Sa edad na 49, isa lang ang masasabi ko kay Madam. Hot Mama. May 2 na siyang anak na halos kaedad ko lamang din pero hiwalay na siya sa asawa. Yon ang narinig ko sa mga kumakalat na kwento sa opisina namin tungkol sa kanya. Matagal na rin siya sa posisyon niya bilang supervisor, mahigit 30 years na rin. Bukod sa pagiging matalino ay sexy din siya, Papa Dudut. Maraming kalalakihan sa production at sa floor namin ang halos maglaway na sa kanya. Pero bibihira lang siyang gumiti at makihalubilo sa mga subordinate niya, Papa Dudut. Sabi ng ibang empleyado roon ay wala pang nakakahuli sa kiliti ni Madam. Pero may usap-usapan din na mahilig siya sa bata at may naging karelasyon na sa mga tauhan niya ng palihim. Hindi naman yon napatunayan, umalis na rin yung lalaking sangkot doon, siguro ay para na rin makaiwas sa gulo at kung ano pang mga issue. Pero hindi ko po yun masyadong inintindi dahil aminado akong nahulog na ako sa pagiging sweet sa akin ni Madam Betty. Pakiramdam ko ay mag-inang nag-aalaga sa akin. May inang nag-aalaga sa akin sa pinagtatrabahuhan ko. Napaka maasikaso kasi niya, bagay na hindi naman niya ginagawa sa iba, Papa Dudut. Minsan na rin niyang sinabi sa akin na espesyal ako sa kanya. At ang turing niya raw sa akin ng mga panahong yon ay isang baby boy. Isang baby boy para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw, lalo kaming naging close ng bisor kong si Madam Betty Papadudut. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na may gusto siya sa akin dahil may mga pagkakataon na masyado na siyang maharot, Papadudut. Bilang isang lalaki, ramdam ko kapag interesado sa akin ang isang babae. Kaya naman sinamantala ko yung pagiging malapit namin ni Madam sa isa't isa para ma-promote ako sa trabaho. Balita ko kasi kapag nagustuhan niya ang subordinates niya ay nagpo-promote siya. Simula noon ay wala na akong ginawa kundi ang magpa-impress sa bisor ko para lalo niya akong pansinin at mas mahumaling pa siya sa akin. Kinabisado ko pa yung paborito niyang kape at pili talaga akong nagtatabi sa allowance ko para may pambili ako noon sa mamahaling coffee shop na lagi niyang ino-orderan. Dinadala ko yon sa opisina niya at sinasamahan pa ng note kung saan ay laging sinasabi ko kung gaano siya kaganda. Nasundan pa yon ng mga malalanding mensahe na sa tingin ko ay nagustuhan naman niya. Pero noong araw, nabigla na lang niya akong pinatawag sa opisina niya ay kinabahan ako ng husto. Papadudut. Maupo ka muna, Michael. Medyo mahaba tong usapan natin. Sige po. Siguro naman may idea ka na kung bakit kita pinatawag, di ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinatawag kita kasi gusto kong pag-usapan natin yung tungkol sa pagdadala mo ng kape sa akin tuwing umaga. Pag-iiwan ng notes na may malalanding message at pakikipaglapit mo sa akin. Alam mo ba na pinagbabawal yun sa kumpanya natin? Kasama yun sa code of conduct nating mga employee. Bawal na bawal ang pakikipaglandian sa mga boss. Pasensya na po kayo, madam. Akala ko po kasi... Kung ginagawa mo yon para sumipsip sa akin at ma-promote ka, ngayon pa lang, tigil-tigilan mo na yon, Michael. Kasi kung hindi, sinasabi ko sa'yo, may kalalagyan ka. Hindi naman po sa ganon.
Anong akala mo sa akin? Madadaan mo sa pakapi-kapi mo at pag-iiwan ng mga ganong mensahe? Pasensya na po kayo, madam. Akala ko po kasi ayos lang sa inyo. Kasi tinatanggap nyo naman yung kape. At wala naman kayong sinasabi. Well, hindi ko naman sinasabi sa'yo na hindi ko gusto yung ginagawa mo. Na-appreciate ko yon, pero sana tigilan mo na. Ayoko maging tampulan ng chismis sa opisinang to. May reputasyon akong pinanghahawakan. Ano na lang iisipin sa akin ng mga katrabaho mo kung makikita nilang pinapaboran kita? Hindi ko po naisip yung tungkol sa bagay na yon. Sorry po. Okay lang. Pero kung hindi mo yung ginagawa para lang sa promotion, ano pang dahilan mo? Po? Ano pang dahilan mo, Kako? Nababaitan po kasi ako sa inyo, madam. Kaya kahit papano gusto ko po kayong pasayahin. Pero titigilan ko na po yun kung magiging dahilan pa yun ng pagkasira ng reputasyon nyo. Pasensya na po ulit. Tinatanggap ko naman yung apology mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong planong mag-report sa HR. Ay, salamat po, madam. Ang totoo, natutuwa ako sa'yo kasi ikaw pa lang yung nagsabing nababaitan ka sa akin. Marami kasi sa mga under ko na mahigpit at stricta yung tingin sa akin. Wala naman akong pakialam doon dahil trabaho ang pinunta ko rito at hindi para makipagkaibigan sa kanila. Pero ikaw, aaminin kong nakuha mo yung atensyon ko. Lalo na sa pagiging thoughtful mo. Kaya nga iniinom ko pa rin yung kaping bigay mo at tinatabi yung notes na kasama nun. Alam mo, may itsura ka. Type kita, pero masyado kang bata. Para na kitang anak. Malaki na po ako. Hindi na po ako bata. Talaga? Kung ganon, marunong ka na rin humalik? Wala pa kasi ako nagiging girlfriend kaya... Talaga? Ibig sabihin, virgin pa yung mga labi mo? Ganun na nga po. Tulad ng sinasabi ko, type kita. Pero hindi tayo pwedeng maglandian dito sa loob ng opisina. Kung gusto mo, mai-offer ako sa'yo. Ano po yun? Pumayag kang lumabas kasama ko. Mag-date tayo para mas makilala pa natin ang isa't isa. Wala pong kaso sa akin yun pero pwede po bang sa sweldo na lang? Wala kasi akong pang-date eh. Inaasahan ko na yan. Pero tingin ko, kulang pa rin yung sweldo mo pambayad sa kakainin natin dun sa restaurant na lagi kong pinupuntahan. Kaya hayaan mo na, sagot ko na yon. Total ako naman yung nagyaya. Basta sumama ka na lang sa akin tapos magkwentuhan tayo. Kailangan ko rin kasi ng kaibigan na makakasama tuwing lumalabas ako. Wala na kasing time sa akin yung mga anak ko at wala naman akong minimit na ibang lalaki. Yun eh kung ayos lang sa'yo. Makakatanggi pa po ba ako niyan? Ayos na ayos po yun, madam. Good. Pero gusto lang kitang balaan ha. Huwag kang mafafall sa akin kasi hindi naman ako naghahanap ng karelasyon. Gusto ko lang talaga ng makakasama. Parang kaibigan, ganon. Pero huwag ka mag-alala kasi babayaran ko naman yung oras mo. Hindi ka malulugi sa akin. Grabe ang kabako ng panahon na yon, Papa Dudut. Akala ko kasi ay sisibakin na ako sa trabaho dahil sa mga pinaggagawa ko. Mabuti na lang at iba pala ang rason ng bisor ko nung pinatawag niya ako at lumabas ako noon ng opisina niya na may ngiti sa mga labi. Matapos ang naging alok niya sa akin. Pero syempre, sinekreto namin yon dahil ayaw niyang mapulaan ang mga higher boss namin. Baka raw kasi madamay pa ang posisyon niya sa trabaho, bagay na sinang-ayunan ko naman noon. Simula noon ay binawasan ko na ang pagiging malapit sa kanya tuwing nasa opisina para ipakita sa mga katrabaho namin doon na walang namamagitan sa aming dalawa. Tapos doon na nga po may nangyayaring milagro sa amin ni Madam sa labas ng opisina. Palihim po kaming nagkikita para mag-date, Papa Dudut. Sinasama din niya ako sa mga lugar na lagi niyang pinupuntahan na noon ko pa lamang napuntahan sa tanang buhay ko. Madalas po yun sa mga mamahaling mall, restaurant at pasyalan. Binilhan niya rin po ako ng mga magagandang klase ng gamit tulad ng cellphone dahil lagi kong nirereklamo yung lumang modelo na ginagamit ko. Outdated na rin kasi yon, kaya may mga pagkakataon na naglalag at namamatay na lamang bigla, lalo na kapag tinatawagan. Hindi ko
ko naman po kasi priority ang pagbili ng gadget ng panahong yon dahil kung hindi sapat ay kulang pa ang perang kinikita ko sa trabaho. Kaya laking pasasalamat ko nang dumating sa buhay ko si Madam Papadudut. Ma, tingnan nyo! Binilhan ko po kayo ng bagong damit. Eto po, oh. Oh! Wow! Ang ganda naman ito, Nak! Opo, bagay na bagay sa inyo. Pwede nyo isukat. Sige, pero... Hala, ang mahal naman pala nito. Tingnan mo nakalagay sa price tag. 700 pesos na agad tong blouse na to, Nak. Opo ma. Pero magandang klase naman po yung tela niyan, tsaka solid din pagkakatahi. Matibay. Tsaka tinan niyo yung brand. Hindi po basta-basta. Mamahalin. Oo nga, kaso nakakapanghinayang pa rin isuot kasi mahal. Tsaka isipin mo, yung 700 na pinambili mo nito, marami na sana tayong nabili para dito sa bahay. Okay lang po yun kasi meron naman po tayong pang grocery. Ma, eto po. Ha? Kunin niyo na po. Sige na po ma. Sige na nga. Tapos ito naman po yung para sa mga bills natin. At ito, para sa inyo ma. Kunin niyo na po to. Meron pa para sa akin? Opo, ibili niyo na mga gusto niyo. Ang laki nito, Nak. Halos 2,000 rin. May 3,000 pang grocery at may pambayad na rin sa bills. Tapos, binilan mo pa ako ng mamahaling damit. Teka, sweldo niyo na ba? Hindi pa po. Sa komisyon po namin yan, ma. Ang laki naman ng komisyon niyo, Nak. Pero ikaw, may natira pa ba para sa'yo? Meron pa po. Huwag niyo po ako alalahanin. Para po talaga yan sa inyo, ma. Kung tutuusin, maliit pa nga po yan eh. Anong maliit? Malaki na to. Ano ka ba? Maliit pa po yan kumpara dun sa mga ginastos niyo sa pag-aaral ko. Hindi ko po yun mababayaran, ma. Hindi naman ako naniningil. Hindi rin ako nagkukwenta ng mga ginastos ko para sa'yo. Masaya ako habang nagtatrabaho kasi para sa'yo yun. Para sa pag-aaral at kinabukasan mo. Anak kita eh. Thank you, ma. Kasi tinuring niyo akong anak kahit hindi ako nanggaling sa inyo. Mahal kita. Hindi mo kailangang manggaling sa akin para ituring kitang tunay na anak. Mahal din po kita, ma. At pangako, gagawin ko po lahat para makabawi ako sa inyo. Magsisikap po ako para matupad natin yung mga pangarap natin. Tama naman na magsikap ka. Pero huwag mo masyadong i-pressure sarili mo. Tandaan mo, hindi naman masama kung magdadahan-dahan ka. Hindi mo kailangang magmadali kasi ikaw din yung mahihirapan. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo, ma. Oh, siya, sige. Mabuti pa kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na bangus. Wow! Talaga po? Oo naman. Nung isang araw mo pa inuungot yun eh. Kanina ko lang naalala. Kumain ka na marami ha. Humigop ka rin ng maraming sabaw. Man naman eh. 25 years old na po ako. Di na po ako bata. Kahit na umabot ka pa ng 30, hindi magbabago trato ko sa'yo. Pero sana umabot pa ako sa edad mong yon, Nak. Aabot pa po kayo sa edad na yon. At maaabutan niyo pa rin po mga magiging apo niyo sa tuhod, ma. Grabe naman. Sobrang tanda ko na siguro nun pag nagkataon. Baka di na ako makalakad at nakaratay na lang sa higaan. Ang lawak po ng imahinasyon niyo, ma. Kumain na lang po tayo. Sige, baka gutom lang ito. Papadudot, yun po ang unang pagkakataon na binigyan ko si mama ng perang mas malaki sa lagi kong ibinibigay sa kanya tuwing sweldo. Kaya nga, sinabi ko na komisyon ko yon para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Totoo na hindi ako gumagawa ng masama para makuha ang perang yon. Hindi po ako nagnanakaw o nanlalamang ng kapwa. Pareho naman namin ginusto ni Madam ang kung anumang ginagawa namin, saka malaki na ako at alam ko na ang tama at mali. Pero aaminin kong bago lang ako sa hook-up culture, Papadudot. Kaya mas marami pa ring bagay na tinuro sa akin si Madam, lalong-lalo na pagdating sa pakikipagromansa. Tuluyan na pong nawala ang kainosentehan ko, Papadudot.
Namulat po ako sa mga bagay na noong ko lamang naengkwentro sa tanang buhay ko. Masasabi ko po na masaya naman yung naging karanasan ko at mas nakadagdag siya sa pagkalalaki ko, lalo na kapag nasatisfied ko si Madam sa pakikipagromansa. Kaya lang habang tumatagal ay nakakaramdam po ako ng kakaiba. Yun bang unti-unti na akong nahuhulog sa kanya kahit na noong una ay nilinaw niyang no feelings attached daw yung relasyon naming dalawa. Pero paano po ba pigilan na huwag magkagusto sa babaeng alagang-alaga ka? Dati, wala naman akong pakialam kapag ilang araw niya akong hindi kinokontak o kaya ay kapag gusto lang niyang may mangyari sa amin, saka lang kami magkikita. Walang kaso at ayos lang sa akin yon. Hindi rin ako naging masyadong matanong sa personal niyang buhay dahil ang pagkakakilala ko sa kanya ay kayang-kaya niyang i-handle ang lahat. Mas ako pa nga yung madalas na nagkikwento sa kanya ng mga hinaing ko sa buhay, Papa Dudut. Kaya nung na-realize ko na yung feelings ko sa kanya ay hindi ko mapigilan na maapektuhan at hanap-hanapin siya, lalo na sa mga panahong pinaparamdam niya sa akin kung ano lang ba talaga ako sa buhay niya, ay nasasaktan ako, Papa Dudut. Mukhang in love na yata ako sa kanya ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong baliwalain ang nararamdaman ko para sa bisor ko dahil akala ko ay hindi pa naman yon gaanong kaseryoso at pwede ring mawala. Pero hindi po ganon ang nangyari dahil mas lalo pang lumalim yon. Umabot na yon sa puntong pinagseselosan ko na rin ang simpleng interaksyon niya sa mga kaopisina namin. Lalo na kung pakiramdam ko ay hindi lang yon simpleng usapin tungkol sa trabaho. Tapos lahat ng bagay tungkol sa kanya ay nakikialam na ako, Papa Dudut. Pati personal niyang buhay, kasama na ang mga anak at dati niyang kinakasama ay inuusisa ako na rin. Kaya madalas na niya akong kinakainisan. Simula noon ay naging malamig na po ang pakikitungo sa akin ni Madam. Hindi na niya ako madalas kinokontak, Papa Dudut. At kahit tuwing nagkikita kami sa opisina ay hindi na rin niya ako pinapansin tulad ng dati. Malamang ay busy na siya sa mga katrabaho kong lalaki na nakakuha ng atensyon niya. Hindi ko mapigilang magdamdam dahil sa mga nangyari, napaka-unfair kasi na parang basura na ang turing niya sa akin matapos niya akong gamitin at pakinabangan. Kaya nga isang araw ay hindi na ako nakatiis at kinumpronta ko na siya, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Sabi ko, mahal kita. Anong mahal? Pwede ba? Huwag mo nga akong pinaglululoko? Hindi naman kita niloloko. Totoo yung sinabi ko. Mahal na kita, Betty. Wag mo akong tatawagin ng ganyan. Baka may makarinig sa'yo dito sa opisina at mag-isip pa ng kung ano-ano. Saka pwede ba? Kalimutan mo na nga yung nararamdaman mo sa akin. Alam mo namang hindi kita kayang mahalin. At bakit? Anong bakit? Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit hindi mo ko kayang mahalin eh. May nangyari na sa atin. Sinabi mo na mahal mo ko nung ginagawa natin yun. Tapos... Nadala lang ako, pero walang kahulugan yon. Masyado mo namang binigyan ng kulay lahat ng sinabi ko. Malamang nasarapan ako sa ginawa mo, kaya ayun, nakapagbitiw ako ng ganung salita. Sa kauna pa lang, may usapan na tayo na babayaran ko lang serbisyo mo, di ba? Hindi kasama dun yung magkagusto ka sa akin. Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya bigla ka nagkaroon ng paki sa personal kong buhay kasi may iba ka nang nararamdaman. Kaya mo ba ako iniiwasan? Kaya ka ba nanlalamig sa akin? Oo, kasi ayoko sa lahat yung nagtatanong tungkol sa personal kong buhay. Ayokong pag-usapan yung tungkol sa pamilya ko at lalo na sa mga anak ko. Kung ano lang yung sabihin ko, yun na yun. Natutuwa nga ako sa'yo nung una kasi di ka matanong. Tapos biglang-bigla ka nalang magiging pakialamero? Sino matutuwa doon? Sige nga. Mahal nga kasi kita. Hindi mo ko mahal. Baka akala mo lang yon. At kahit totoong mahal mo ko,
Wala na akong magagawa para doon. Pakontento ka na lang sa kung ano tayo. Huwag ka nang maghangad pa ng sobra. Baka naman kasi meron ka ng iba. Ano bang pakialam mo? Ayaw mo na sa akin kasi may iba ka na. Pinagpalit mo na ako. Binabalaan kita ha? Kapag nag-eskandalo ka sa opisina ko, may kalalagyan ka sa akin. Sorry po, madam. Sa susunod, alamin mo kung saan ka lang dapat lumugar. Ayoko sa lahat yung masyadong matanong, masyadong pakialamero at nagmamarunong. Okay ka naman nung una, kaya nga nagustuhan kita eh. Pero habang tumatagal, masyado ka ng pasikat. Ayoko ng pakiramdam na kinokontrol ako. May sarili akong pag-iisip. Hindi ako nagpapa-under sa kung kani-kaninong lalaki, Michael. Kaya kung ayaw mo sa gusto kong mangyari, mabuti pa, tigilan na natin to. Pero wag na wag mong ipagkakalat yung tungkol sa bagay na yon dahil mananagot ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, madam. Ayusin mo yung sarili mo. Baka mamaya kung ano pang isipin sa'yo ng mga katrabaho mo pag nakita kang ganyan. Sinisira mo yung umaga ko. Buiset! Opo. Pasensya na po. Sandali! Ano po yun? Basta yung usapan natin ha. Huwag kang magkakamali na magkwento kung kani-kanino kasi may kalalagyan ka. Alam mo kung anong posisyon ko rito kumpara naman sa'yo. Opo. Naiintindihan ko po. Hindi ko po ipagkakalat yung nangyari. Yan yung gusto ko sa'yo. Masunurin ka. Sana hindi ka magbago. Huwag kang kagaya dun sa mga senior mo na matatagal na sa kumpanya kaya suwail na't makakapalang muka. Sige na, umalis ka na. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig matapos kong marinig ang mga sinabi sa akin ni Madam Papadudot. Tagos hanggang buto ang mga binitawan niyang salita kaya naman kahit nawala na ako sa opisina niya ay parang napapakinggan ko pa rin yon. Hindi po ako makapaniwala na sa loob ng maiksing sandali ay wala man lang ni katiting na pagmamahal na nabuo para sa akin ng bisor ko. Akala ko kasi ay nagkakagusto na rin siya sa akin noon matapos yung mga bagay na ginagawa namin. Pero mali pala ako ng akala lahat ng yon ay wala lang sa kanya. Pakiramdam ko ay ginamit niya lamang ako. Pero hindi ko naman po yun pwedeng isumbat sa kanya dahil pumayag naman ako. Tinanggap ko yung perang binayad niya at yung mga bagay na nabili niya para sa akin. Naging masaya naman ako. Hanggang sa nagkagusto ako sa kanya dahilan para maging komplikado na ang sitwasyon. Aaminin ko po na naging ganid ako sa kagustuhan kong mabilis na matupad ang mga pangarap ko. Akala ko ay kaya ko nang magdesisyon ng mabuti at tama para sa sarili ko pero noong ko lang napagtanto na nakakaawa pala ako. Hiyang-hiya po ako sa sarili ko at hindi ko po alam kung paano ako uusan. Naapektuhan na rin po noon ang performance ko sa trabaho kaya madalas na akong napapagalitan ng bisor ko at ang ibang mga boss na mas mataas pa sa kanya. Kita ko rin kung paano ako pagtawanan ng mga katrabaho ko. Bagay na mas ikinabigat pa ng loob ko, Papadudot. Kaya naman pagkalipas lang ng halos 9 na buwan ay nag-decide po akong umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Nak, may sakit ka ba? Wala naman po, ma. Bakit niyo po natanong? Hindi mo kasi inubos yung hapunan na hinanda ko. Paborito mo pa naman yung ulam. Wala po kasi akong gana. Pasensya na po. Pero kumain ka lang kapag nagutom ka ha. Opo, ma. Salamat po. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa po ako inaantok. Gusto mo, samahan muna kita rito sa sala? Hindi pa po ba kayo inaantok? Hindi pa, nak. Magkwentuhan muna tayo. Namimiss na rin kasi kita kausap eh. Sige, ma. Kumusta ka naman? Naghahanap pa rin po ng mapapasukang trabaho. Pansin ko nga. Maghapon kang nakatutok sa cellphone mo eh. Opo. Nagpapasa ako ng application online. Tapos naghihintay na lang ng appointment for interview. Kaso ilang araw na wala pa rin tumatawag kahit isa.
Nawawalan na po ako ng pag-asa na makahanap ng trabaho. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Napakaraming kumpanya na hiring dito sa Pilipinas, nak. Marami nga po pero hindi naman pasok sa hinahanap ko. Ay, napapressure po ako, ma. Hoy, ilang araw ka pa lang naman walang trabaho. Tsaka, hindi naman kita pinaghahanap agad, nak. Mas gusto ko nga na nandito ka muna sa bahay para may kasama ako. Gusto ko rin naman po yun, ma. Pero di ko lang po mapigilang malungkot. Basta, nak, tandaan mo, kahit gaano pa kahirap. Tsaka naniniwala ako na may mahahanap ka ring trabaho na gusto mo. Opo, ma. Salamat po. Walang anuman. Pero may hindi ka pa nasasabi sa akin. Hindi mo pa nakukwento yung dahilan kung bakit ka nag-resign sa dati mong trabaho. Ano ba kasing nangyari? Hindi ko pa po kayang ikwento sa inyo, ma. Pero wag po kayong mag-alala kasi hindi naman ako naagrabyado. Gusto ko na lang po talaga ng peace of mind kaya umalis na ako sa kumpanyang yun. Kung tungkol yun sa mga katrabaho mo, wala namang masama sa ginawa mo. Hindi talaga lahat ng tao magugustuhan tayo kahit na ayos naman tayo sa kanila. Kung kayo yung nasa posisyon ko, anong gagawin nyo? Katulad ng ginawa mo. Aalis din ako kung wala na yung peace of mind. Pero syempre, may mga pagkakataon na kailangan mo ring tapangan ng loob mo. Kung ayaw sa'yo ng isang tao, huwag mo siyang pilitin na magustuhan ka. Katulad na lang sa trabaho. Pumasok ka lang para magtrabaho. Kung may makikipagkaibigan sa'yo doon, bonus na lang yun. Salamat po sa mga payo, ma. Bata ka pa. Marami ka pang tao na makikilala. Magiging kaibigan mo sila, magiging malapit sila sa puso mo. Pero minsan, kailangan mong magpaalam sa kanila kasi hindi na sila pwedeng maging parte pa ng buhay mo. At ayos lang naman yun kasi umuusad tayo. Yan po ba yung mga bagay na natutuhan nyo sa buhay? Sa tinagal-tagal ko nang nabubuhay sa mundong ito, marami-rami na rin akong karanasan sa mga taong ganyan. Yun bang dumating, tapos nang iwan? Katulad po ni tatay? Oo, pero nakaraan na yun. Nakausad na ako kasi nandiyan ka naman. Ikaw yung hindi ko hinanap, pero kusa kang dumating. Kahit hindi kita tunay na anak, mahal kita. At nagpapasalamat ako sa Diyos na pinagkaloob ka niya sa akin. Ako rin, ma. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi naging mama ko kayo. Kaya promise po, hindi ko kayo iiwanan. Papa Dudut, malaking bagay po na kasama ko ang mama ko sa bawat sandali ng buhay ko. Marami kasi siyang payo na tumatak sa isipan ko na nagagamit ko sa mga sitwasyon tulad ng pinagdaanan ko. Kahit na hindi ako perpektong anak at marami akong maling desisyon sa buhay, ay hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos na malugmok sa isang sitwasyon na magpapahirap sa akin ng sobra. Sa kasalukuyan ay masaya po akong tumutulong kay mama sa munti naming tindahan, Papa Dudut. Masasabi ko rin na mas maluwag na yung buhay namin kesa dati at masaya na rin po ako dahil hindi na kailangan ni mama na magtinda sa labas. Marami po ako na-realize sa buhay. Isa na doon yung kapag may mga bagay tayong gusto. Pagsikapan nating makamit yon. Pero huwag tayong magmadali para maiwasan ang mga pagkakamali na maaari nating pagsisihan sa bandang huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana nga po ikinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Michael.